Magandang gabi o magandang hapon. Bago po tayo mag-umpisa sa ating pananamba, mag-aral po tayo ng isang kanta para may maidagdag naman po sa ating pastor. Was the Messiah. Arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you.
In preparation of the coming of our Savior, let us open our hearts in offering a helping hand to the needy. While waiting, let us do good to others. Tumayo po tayong lahat para sa manalangin. When amami ay langitan, maminsan manendiet kasi ako iti panagyaman ni ka. Gapuna ako iti lapusan na ngayon iti tunggal may sa kanyami. Bigbigan ni ako iti kinaimbang mo. Mainikan na kami ako iti pigsami iti nagmanen tatlong iti kasta ako. Marami ni nga makaumay para dahil service ni itang amanan. When o ako, dawatan ni kadi, nga lukatan, dahil puso kay panunod ni ninisang kadi ako, ang nagiti kasta, ang yaman nagiti, may share, may bingay nga sasawit at nga manikod iti, sasaon, kaya manikod iti, panangarama ko iti messenger, ako itang amanan, kaya marami ni kumaapo na may apply kada iti bibiyag ni, kaya mai-ready kami para iti panagbalbalo ay kanito iti panagsangkat mo. When o apo si kamarang iti makigay, iti tunggal may sa kanya ni, iti Holy Spirit ni, O Lord, iti makikaada, makibaet, iti tunggal may sa kanya ni, kasi tuloy ni ba iti nga servisyon ni pagmamalin. Iti kadawat ni, tinaganap po ni Jesus. Amen. About you? For our call to celebration, listen, Lord, to my prayer. Hear my cries for help. There is no God like you, O Lord. Not one has done what you have done. For our hymn of worship, cantate angels from the realms of glory. So
Yan natin tayo man, ti nasakit nga isang, kadagating kaabay tayo. Kas i-check yun, ti attendance ba? Uy, nakakompleto ka ba? Pinay ka lima? Narabiin? Sino pinakakompleto ng iti-lima? Congratulations! Kayo yung may karapatang tatapos ng siyam. Yan. So, maligayang pananambahan sa ating ikalimang gabi ng ating Evening Watch 2024. Tumayo tayong lahat at i-welcome natin ang bawat isa sa gabing ito sa may awit ng There's a Welcome Here. Yes, there's a Christian welcome here. Yan. Kita nyo naman, uray-uri na biita yung makikita. Excited tayo lata na agkikita. That's Christian love. Yan. Updates, kadagiti upcoming activities sa'yo. Pangruna na ito no, December 22. Iti Christmas program tayo. The message from Temple Choir, of course, music cantata, and gift giving almost complete by the chair of the Board of Deacon in person of Ma'am Emma Patulina, food preparation by the CWA and the CYF. Yan, through the leadership of Ma'am Florinda Alejandro, of course, at sa ating games and prizes, isutihang agad update kanya, iti under the care of UCM and SIAP, iti games and prizes tayo, SIAP, candies and chocolates, ano mga lipripatan iti chocolate na pang-adult, dark chocolate, kunatan sa SIAP. So, iti update tayo. Kanayon iti practice iti CWA kon siya ngam kuna kadagiti UCM ka makitut tayo tulata. So, tuloy-tuloy ang ating preparation at tuloy-tuloy din po ang ating pagdiriwang habang hinihintay natin ang pagdating ng ating Messiah sa December 24. Kas agur-uray tayo, luktan tayo marot, puso tayo panunod tayo, tayo itong marandangay, timagtatulansahay kada tayo, kat ni Mama Marisa Diab, kasamat nagyaman tayo, dahil sponsors tayo, iti dahito yung arabiin, kumumalpas iti gimong tayo, iti agapoy, iti Andaya family, Ramil, De Vera, kung pinimama Esther Kiven, family. Agiyaman tayo iti kanayon nga pinakikakada tayo iti tunggal prabi. Iti ba iti Evening Watch 2024. Matthew 7, verse 7 to 11. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened for you. Yan ang pangako ng ating Panginoon sa Mateo. At ngayon, yun natin ang ating mga ulo
Alalahanin natin ang ating mga naisilingin sa Panginoon. Unang-una, ang pagpapatawad mula sa ating mga kasalanan at ang mga sumunod ay ang mga pangangailangan natin para sa ating pamilya. Maraming salamat po, O dakilang Diyos, na pinapaalalahanan mo kami na kami tumawag sa iyo upang sa aming paghingi ito nga po ay ibibigay mo sa lahat ng nangangailangan. Kung hanapin namin ang iyong mga salita upang maging kalakasan, amin itong matatagpuan, pangako mo yan, Panginoon. At tumuktok kami at kumatok sa dakilang puso mo upang buksan ito at ibaba sa amin ang dakilang pagpapala, ang dakilang pagkakaisa, ang mga kahilingan ng iyong simbahan upang sa gayon, Panginoon, ay makapagpatuloy kami sa aming mga gawain. Maraming salamat po sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanang sinabi. Sa mga hindi namin nasabi at binasa mo lamang sa aming mga puso, pinagpapasalamat din namin ito, Panginoon. Sapagkat ikaw po ang dumidinig ng aming mga panalangin. Ikaw po ang dumidinig ng aming mga pag-iyak. Ang pananglitan ng aming puso, Panginoon. Ikaw po ang nag-aalis ng sakit ito. Narito ang iyong mga anak, Ama namin sa langit. Pinatawad mo sa aming mga kasalanan. Pinatawad mo kami nang dahil sa dakilang pagmamahal mo. Sabi mo nga sa iyong mga sugat kami ay bumalik at inaangkin namin ito. Panginoon, itinataas namin sa iyo sa mga oras nito ang mga kapatiran na nasa ospital pa, nagpapatuloy na nagpapagaling, pagpalain mo nga po sila. Ang mga nasa bahay, nagpapatuloy na nagpapagaling, humihiling at nananalangin sa iyo ng panibagong kalakasan. Pagpalain mo nga po sila, O Lord God. Huwag mo nga hayaan na sa buong maghapon hanggang sa mga binito ay hindi nila maramdaman ang dakilang pag-ibig mo, ang dakilang yakap mo, ang dakilang pagpapagaling mo. Sila man, Panginoon, ay dumaranas ng problema sa buhay, pagpapalain mo po sila. Sila po narito, inilalapit sa iyo ang kanilang mga anak, ang kanilang mga ama't ina. Panginoon, regalo mo na nga po, Panginoon, ang sila ay gumaling at makapag-umpisang muli na magpulit magpasalamat sa iyo. Tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang aming buong pamilya na may sakit. Ikaw po ang iipo sa kanila sapagkat wala pong imposible sa iyo. Sapagkat ikaw po ang aming Diyos na nagpapagaling. Diyos panoon, Panginoon, ng lumang tipan. Sabi nga po ng mga propeta, O Lord God, sa amin ang mga naunang nananampalataya, you are the God that healed me at inaangkin namin ito. Tinataas namin sa iyo ang aming pagsamba. Ang gagamitin mo sa salita, Panginoon, pagpalain mo po siya. Panginoon, ipunin mo po ang kanyang dila upang lumabas dito, Panginoon, ay yung mga pangangailangan ng iyong mga tao at maging kalakasan itong na itatago sa aming mga puso sa oras ng pagtibaka. Ito po ay aming magagamit sapagkat ikaw ay mabuting Diyos. You are equipping us every day, Panginoon, sapagkat ang hatid mo nga, ang hatid nga ng pagdatal na ito ay pagbabago, the transforming power of your love, Ama namin sa langit, sa aming paghihintay sa iyo. Pagpalain mo nga po, Diyos, ang bawat taong narito, simula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, yung may mga kahilingan, Panginoon, yung mga nais, Panginoon, na gamitin mo sila sa iyong ubasan. Narito, Lord God, pagpalain mo po silang lahat. Ang aming mga awitin maging mabango sa iyo, sa iyong harapan, Panginoon, ang mga panambitan, O Lord God, ang mga panalangin, Panginoon, inaalay namin sa iyo. Maraming salamat po sa privilege, Panginoon, ng corporate worship, ng paghihintay sa iyo sa Advent na ito, ang maraming salamat. Maraming salamat po sa dakilang pag-ibig mo na hindi nagbabago kailanman. Maraming salamat po sa pagpapaalala na kanyang minamahal mo at nagpapatuloy mong tinatawag, ginagabayan at binibigyan ng pag-asa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.
Amen. Ang teksto po natin ay matatagpuan sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 1, talata 39 hanggang 44. At din po ang sinasabi sa English version nito. Soon afterward, Mary got ready and hurried off to a town in the hill country of Judea. She went into Zechariah's house and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the baby moved within her. Elizabeth was filled with the Holy Spirit and said in a loud voice, "You are the most blessed of all women, and blessed is the child you will bear. Why should this great thing happen to me, that my Lord's mother comes to visit me? For as soon as I heard your greeting, the baby within me jumped with gladness." May God bless the reading of this scripture. Pagbati po sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Po, for the message through song po, kantahin po natin ang Pasko ay sumapit. Excited po ako masyado kanina, paumanhin po. Kasi napaka-exciting naman yung, napaka-exciting po kasi ng nung kwento na magiging batayan ng ating reflection sa gabi nito.
exciting kasi balikan natin yung kwento na yung dalawang babae dito ay mayroong very unique journey to motherhood. Sina Elizabeth at Mary. Si Elizabeth ay isang matanda na. Siguro mas matanda pa sa akin yun, no? O sabihin na lang natin kasing tanda ko. Kasi hindi lang manganak. And then, nagputis. At si Juan Bautista nga. At ito naman si Mary na dalagita pa lang kung tutusin. Walang asawa, virgin. Yan. Siya naman ngayon ang nagdalang tao sa anak ng Diyos. Sa journey ng dalawa ito, alam natin na si Maria ay bumisita ng anghel, na alam na magkakaroon siya ng anak na magiging tagapagligtas ng mundo. Alam nga natin, si Jesus Christ. At tulad nung nabanggit ko din kanina, matanda na si Elizabeth, baog pa. Ayan, sabi na no, nagdalang tao din sa kabila ng kanyang edad. Ayan. So makikita natin ang buhay ng dalawang babae ito. Natatanging mga babae ay talagang kahanga-hanga. At dito natin titingnan kung paano lulutang yung tema na ito na pagpapahalaga at pagtulong bilang tugon sa pagbabago sabi ito, sa panahon ng paghihintay. Dahil ang hinihintay natin ay ang muling pagparito. Ang ating konteksto ay yung unang pagdatal, ngayon ang ating paghihintay ay ang ikalawang pagparito ni Jesucristo. So nakita natin na doon sa 39:40, yun nga, yung pagbisita ni Maria doon sa lugar ni Elizabeth. Tingnan natin na nung malaman ni Maria na siya butis, ng tao, kaagad. Pumunta siya doon sa kanyang kamag-anak. Yan. Sabihin na lang natin na naghahanap siya ngayon ng tao na mapagkakatiwalaan. Tao na makakasama niya sa panahon na ito na sabihin natin na napaka-critical, napaka-selan. Sino makakaunawa sa kanya? Sino makapagbibigay ng moral support sa kanya? So, pumunta siya kay Elizabeth. Ito naman may ng eksena nang dumating siya, no? Pagbati pa lang niya, siguro sabi niya, kung tita niya si Elizabeth, siguro sabi niya, Elizabeth, pinsan narito ako. Dumating ako, dadalawin kita, bumisita ako. Pero narinig, yung reaction ng baby, no? Sa sinapupunan ni Elizabeth. Grabe, sabi niya, lumukso, no? Lumukso, grabe, paano kaya yun? Di ba, yung mga tulad yung nanay, nagbuntis, di ba pagka gumalaw kuminsan masakit, tapos, lalo na kung malitot yung baby sa loob ng tiyan, bumubukol kung saan sa bahagi ng tiyan. So, yung pa kayang lumukso, yung paglukso na yun. And then sabi niya, yung pagtanggap, tingnan natin dito yung pagtanggap. Yung pagtanggap ni Elizabeth kay Maria. Kasi, imagine natin, si Maria nanggaling sa napakalayong lugar, bisitahin lamang yung kanyang kamag-anak. Tulad ng binanggit ko kanina, mayroon itong isang nakatangi nga yan, papel sa buhay ni Maria. Maring si Elizabeth nga, maring si Elizabeth ang tao na uunawa, susuporta sa kanya, makapagpapaliwanag din, makapagpapagaan ng kanyang dibdib. Dahil heto nga, hindi pa siya kasal, buntis na siya. Sino ang makakaunawa sa kanya kung yung tao na mahal siya at mahal niya? So, tingnan natin. Yung pagbisitang ito ni Maria ay isang pagpapakita din ng malasakit. Kasi nga, nabata na siguro na buntis yung kanyang pisang kahit matanda na. At syempre, kung matanda na, masela ng pagbubuntis. Baka yung paggalaw sa yung mga dating gawain sa bahay, hindi na katulad ng dati na mabilis o kayo magagawa niya lahat. At
Yan. So yung panahon, nabanggit yun na, paalala ko sinabi ni Pastor, siguro yung pagdalaw ni Maria kay Elizabeth ay pagpapakita ng suporta dahil ito nga ay matanda na. So, tingnan natin muli yung pagtanggap naman ni Elizabeth. Grabe ano. So, nung marinig niya, yung pagtawag, yung pagbati nitong si Maria, nakita natin yung reaksyon ng baby na lumukso, na parang napapakita na yung physical na pagtanggap at nandun na rin yung spiritual na connection. Dahil nga, itong si Juan Bautista na pinagbubuntis ni Elizabeth, ay siya naman ang magiging tagapaglinis, tagapaghanda ng daan para kay Jesus Christ sa kanyang pagdating. So, tingnan natin, ano din kaya anong ibig sabihin nung paglukso na yun, ng baby? Maari natin sabihin na ito ay tanda ng tuwa ni Juan Bautista at nandun pa siya sa sinapupunan ni Elizabeth. At yun din ay tanda ng pagkilala sa presensya ng tagapagligtas na dinadala o dala-dala ni Maria. Dito rin natin makikita yung sinasabi nating pagtanggap at pagpapahalaga ni Elizabeth kay Maria na mayroong spiritual na kahalagahan. Nakita natin yung sinabi ni Elizabeth na yung pinuri ni Elizabeth si Maria at ang anak na dinadala nito. Nung masasabi natin na isang pagpapakita, pagpapamalas ng pagpapakumbaba at paggalang sa misyon ni Maria na siyang magiging inanganan ng tagapagligtas, ang Mesyas. Tulad ng binanggit kanina, paano natin makikita dito ang mahalagang anggulo o aspeto ng pagtulong at ang pagpapahalaga? Makikita natin dito yung pagbuo ng ugnayan na magpapalakas at magpapaangat sa bawat isa. Paano palalakasin ni Elizabeth ang loob ni Maria at si Maria naman kung paano rin niya susuportahan si Elizabeth. So makikita natin na doon sa simpleng pagbisita ni Maria kay Elizabeth ay nagpapakita ito ng malasakit. Yan. Nagpapakita ito ng opportunity o ng pagkakataon na ng pagkakaisa at ng pag-aalaga. Tulad nung nabanggit ko kanina na yung sinabi ni Pastor na nagsilbing tulong ni Maria kay Elizabeth yung pag-aalaga dito, si Elizabeth naman ay tumulong sa pagpapalakas ng loob ni Maria dahil nga sa kanyang, sabihin natin na ibinigay ng Diyos na misyon bilang ina ng tagapagligtas. So, silang dalawa ay nagpakita ng pagtutulungan at pagpapahalaga. Hindi lamang sa pisikal o material na paraan, kundi lalong-lalo na doon sa spiritual at emosyonal na aspeto ng buhay. Subukan natin na imagine natin yung nag-uusap yung dalawa. Si Elizabeth, ang anak niya, propeta. Si Maria, ang kanyang anak, ay tagapagligtas. Siguro ang pinag-usapan nila para daw silang panatag sa kanilang kalagayan ay yung katuparan ng mga propesiya sa Biblia. Yung propesiya na mayroong maghahanda ng daraanan ng Mesyas, ay yung Mesyas ay isisilang na talaga na tagapagligtas, kataas-taasan. Yan. So, tingnan natin dito ang sa simpleng bagay, tingnan natin sa ating relasyon sa isa't isa. Pakaliliin natin ang mensahe nito ay itong buhay ni Maria at Elizabeth
ay isang napakagandang halimbawa ng pagpapahalaga sa iba, sa kapwa-tao, sa gitna ng kanilang mga sariling hinaharap na pagsubok at yung mga difficulties na mararanasan nila. Dito wala silang walang pag-aatubili na nagbigay sila ng suporta sa isa't isa. Ano ang sinasabi nito sa buhay natin ngayon? Bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, napakaraming pagkakataon upang tayo ay magkaisa, magsanib pwersa, upang tayo ay magtulungan. Dito sa minsan, ang simpleng pagbati, ay magpasa ng Merry Christmas, Good morning, yan. No? Yung pagbati ay nakakagaan ng pakiramdam, ng damdamin. Yung makatanggap ka ng Bible verse na parang swak na nagbibigay siya ng inspirasyon sa araw na yun, sa sandaling yun. Yan. Simple, no? Simple isang text lang. Pero nakakagaan ng pakiramdam. Nararamdaman ng presensya ng Diyos. Yan. So yung pagbati, o lalo na yung pagbisita sa isang kaibigan, pagbisita sa kamag-anak, pagbisita sa kapitbahay. Kung sa panahon ng pangangailangan, ng karamdaman, ito ay napakalaking tulong upang palakasin ang ating mga loob, palakasin magkaroon ng pag-asa, magdagdagan yung pag-asa natin na, oo, salamat, kasi mahalaga pala ako sa Kanya. Salamat sa pinakitang pagpapalaga sa pagdalaw, sa pagbati. Ayan. Ngayon, paano natin may papakita ang pagpapahalaga at pagtulong sa iba? Okay. Sabi nga natin, araw-araw, pagkakataon yun para tayo ay magbigay. Pagkakataon yun, magbigay ng sabi natin, oras. Yan. Kailangan ng kasi karaniwan ang basa natin, Lord, make me a blessing today. Sino ang tao na uutusan mo ako na ako'y maging blessing sa kanya at siya'y maging blessing sa akin? So, pag-aalay, pagpapakita ng malasakit. Yon. Kasi nga sabi natin na yung mga simpleng kilos, yung mga simpleng kabutihan, mayroong malalim na impact, may malaking epekto sa atin. Tulad simple lang, binisita lang ni Maria si Elizabeth. Nagkwento, nagsuportahan sila. Pero nakita natin yung pagkilos. In short, sa panahon ng ating paghihintay, yan. Pagbabago sa panahon ng paghihintay. Tayo bilang mga mananampalataya ay nasa paglalakbay kung paano unti-unting binabago ng Holy Spirit ang ating mga isipan at ang ating mga puso. May mga pagkakataon na kahit tayo ay Kristiyano, may panahon na nakakaramdam tayo na magdadamot. Magdadamot tayo, may pagkakait tayo, parang meron tayong pinipili. Dahil ang mundo natin ay, okay, gawan mo ko ng mabuti, gagawin kita ng mabuti, susuklian ko ng maganda ang gagawin mong maganda sa akin. Isa ito sa mga krisis natin ng mga mananampalataya. Ngayon, paano itong magiging pagbabago nito? Ibig palang sabihin, mabait sa'yo o hindi mabait sa'yo yung tao kung nangangailangan at humingi ng tulong, kailangan natin magbigay. Kasi nga, ang sabi niya, yung ginawa natin sa pinakamaliit na yun, sabi ni Jesus Christ, ginawa sa Kanya. So makikita natin na sa buhay natin. Ngayon, ibig sabihin na itong mga talatang ito sa Lucas 1:39-44 ay nagbubukas ng ating mga mata. O lalo pang makapagbubukas sa kahalagahan ng pagpapahalaga sa ating kapwa at sa ating pagtulong. Kasi kung sinabi natin na tayo marunong magpahalaga, ang pinaka-evident na manifestasyon
ng pagpapahalaga ay ang pagtulong sa kapwa. Okay? Ano ba yung paano ba natin nagagawa? Okay, naniwala dahil ang ating church, yung mga nakaraang kalamidad, maraming kumilos para makapagbigay ng tulong. So yung pagpapahalaga sa ating kapwa, UCCP man o hindi, ay naibigay ang tulong. So yung pagpapahalaga sa ating kapwa, tao ay naipakita sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong sa pagdarasal para sa kanilang lahat. So ibig sabihin, ang pagpapahalaga sa isa't isa, ang pagtulong sa isa't isa, ay pagpapahayag ng ating pananampalataya. Pagpapahayag ito ng ating tunay na pagsunod, no? Pagkakaisa bilang mga mananampalataya o follower ni Jesus Christ. Ang pagpapakita ng malasakit, pagkakaroon ng malasakit sa kalagayan ng iba, pagtulong sa mga taong nangangailangan, ay napakahalagang hakbang, napakahalagang aksyon na magpapalago sa ating mga ugnayan at syempre magdadala ito ng kagalakan. Masaya tayo kapag tayo ay nakakagawa ng mabuti sa ating kapwa. Masaya tayo kapag alam natin na nagagawa natin yung kalooban ng Panginoong Jesucristo. Handon yung kagalakan, handon yung kaligayahan. Hindi lang tayo ang masaya, kundi pati ang iba na pasaya natin. So, doon sa kwento nito ni Elizabeth at Maria, napakaganda gawing inspirasyon na sa kabila ng mga pagsubok sa kanilang mga buhay, ay naisagawa nila, buong pananalig nilang tinanggap yung ibinigay ng Diyos na misyon sa kanilang mga buhay. Yun. At nakita rin natin na ang pagmamalasakit ay ang pagtulong sa ating kapwa ay hindi sa mga piling okasyon lamang, kundi sa bawat pagkakataon. So, ang sinasabi sa atin dito, pahalagahan natin ang mga tao sa ating mga paligid. Pag sinabing paligid, magsimula sa pamilya, sa kapitbahay, sa community, and everything na. Ibig sabihin, anuman ang klase ng pagkatao, ang taas sa kabuhayan, sexualidad ng isang tao, ay pahalagahan natin sila sapagkat sila ay ginawa ng Diyos, nilikha ng Diyos, tulad ng pagkalikha sa atin. So sa ating paghihintay, marunong tayong magpahalaga, mag-upgrade tayo, mag-level up tayo sa ating pagpapahalaga at pagtulong sa lahat ng nangangailangan ng ating tulong. Yan. Kung tayo kung ang target ng kapilya noon ay ang mabigyan lang ay Cagayan o kaya dito sa Isabela, level up sa pagtulong ay ilang bayan dito sa Isabela, ilang bayan sa Cagayan. Siguro sa susunod ganun din doon. No? Kung dito lang, kung ang tinatulungan noon ay magsaysay lang, sa susunod idagdag din ang San Antonio. Parang level up. Ibig sabihin lalawa. Dahil tayo ay naghihintay at sa ating paghihintay, ang pipili ng Diyos ay ang pagbabago sa ating mga puso, ang pagbabago sa ating buhay na naaayon sa kanyang kalooban. At maano ang kwento ni Elizabeth at Maria ay magbigay sigla sa ating paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa ating kapwa bilang pagpupuri at pagbibigay kaluwalhatian sa dakilang Diyos na likha upang masaktuhan tayong gising sa pagdating na muli ni Jesus Christ. So maating po ang pagpapala ng dakilang Diyos. Magandang gabi na. Giving does not only precede receiving, it is the reason for it. It is in giving that we receive. Let us now give our offering to God.
Aming Diyos, our gracious God, loving, hindi nagbabagong Diyos, maraming salamat po sa pagpapaalala sa amin kay Inam na paalala, Panginoon, ang pagpapahalaga sa bawat tao, hindi lamang, Panginoon, sa amin mga kaibigan o kamag-anak, O Lord God. Tinatawag mo kami katulad ng pagbibigay namin sa iyo ngayong gabi ng aming mga sarili, ang paghahandog, hindi lamang ng mga material na bagay, kundi ang paghahandog ng aming mga buhay sa iyo upang sa gayon, Panginoon, kami nga ay magamit mo sa iyong ubasan. Panginoon, hindi natatapos dito ang aming pagsamba. Sabi mo kasi, our worship is our worship, O Lord God. Kung paano kami gagalaw, Panginoon. Magpapatuloy kang pagpapalain kami mula sa aking mga kapatid, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga businesses, Panginoon, at titinda man, Ama namin sa langit. O ano man ang pinanggagalingan, nagtatanim, O Lord God, pinanggagalingan ng kanilang mga kayamanan na iyong ginagabayan. At tunay nga po, Panginoon, ano nga po ba talagang sa amin, sa mundong ito, wala po. Lahat po ito ay galing sa iyo. Kaya po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa privilege ng pagbibigay. Ikaw nga po ang maitaas sa aming mga buhay, Panginoon. Sa aming pagsamba, Lord God, magpatuloy ito hanggang sa aming paglabas, Lord God. Hayaan mong maging ready ang aming mga puso, Panginoon, na ibahagi ang pagpapahalaga at pagtulong na nais mo para sa lahat ng tao. Narinig namin ang iyong mga salita, paspasan mo po ito at hayaan mo maging kalasag ng aming mga puso at magamit, Panginoon, sa oras ng pangangailangan. At hayaan mong makita ang pag-ibig mo sa bawat pagsaserve namin sa iyo. Hayaan mo na maging mirror kami ng blessing mo, na maging mirror kami ng pagiging Diyos mo sa abot ng aming makakaya. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagsama sa aming pagsamba. Hayaan mo na sa paglabas ng aking mga kapatid, Panginoon, dala-dala nila ang kaligayahan ng pagsamba sa iyo, ng pagbibigay sa iyo, Panginoon, ng lahat ang kanilang kinakailangan. Gamitin mo ang kanilang mga kamay, healing grace, O Lord God, sa lahat ng mga taong kanilang nilipuin, lalong-lalo na, O Lord God, sa mga mahal namin sa buhay na nangangailangan. Maraming salamat po, tinataas namin ang dakilang pangalan mo sa pangalan ni Jesus. Mga kapatid ko, do the things that are noble in the midst of lies and deception. Let the life of Jesus, our Savior, be seen in our loving, in our serving, in the way we live this life that God has given us. Be loving. In Jesus' name we pray. Amen and amen.